We are wonderfully blessed and always blessed since the day we accepted Christ as our very own personal Lord and personal Savior of our lives. Sa buhay natin ngayon, iba na eh. It's about Jesus living in us. Not the other way around. Nung hindi pa tayo mananampalataya, we live in myself. Sarili ko lang, ako lang, ba? Nagbago lahat ng yan nang ma-encounter natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesus. Nalaman natin ang kanyang pagmamahal, kaya niya inalay ang kanyang buhay, namatay siya para bayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan. At ngayon po naganap na niya ito, tapos na, it is finished. The only thing we can do is to trust that finished work of His for our salvation. And if you did already, congratulations, you have now eternal life and a citizen of heaven like me and all of the people na mga ka-daily good vibes natin. Good morning po, kumusta naman po ang umaga po natin? Alam ko sa biyaya ng Panginoong Hesus, lagi po itong mabuti. Walang hindi mabuti sa anak ng Diyos, sapagkat sa mga anak po ng Diyos, nangingibabaw ang pagmamahal at pag-ibig ni Hesus sa atin. Kaya tayo nakagagawa ng mabubuting bagay sa kapwa. No? Hindi po tayo yung gumagawa ng mabuti para pagpalain. Pinagpala tayo. Actually, iniligtas na tayo para makagawa ng mabuti sa ibang mga tao. And that salvation ay galing lang po sa Panginoon. Wala tayong sukat na dapat ipagmalaki. Wala tayong sukat na dapat ipagmayabang o ipagmapuri sa ating mga sarili. Okay. Ngayon mag-uusap lang po tayo, no? At ang usapan po kasing ito ay talagang issue noon, pero medyo hindi ata natalakay ng matagal na panahon. It's all about baptism. Yung water baptism. Okay, water baptism, kung talagang titignan po natin, yan po ay mga ugaling Hudyo, no? Hudyo. Kaya lang pong ibig sabihin ng bautismo, ako para sa akin lang po para ipakita ang pagbabago. Change from the former life to the new life. O ngayon, may tanong po ako sa inyo, sino ba ang nagbigay ng change sa atin? Si Jesus Christ. So, si Jesus Christ po yung bautismo natin. Yung Holy Spirit ang bautismo natin. Another confusing thing is, sabi nila, iba raw yung baptism sa water, iba raw yung baptism sa Holy Spirit. Well, kung Kristiyano ka na po, ang pinakamahalaga lang po talaga dyan, kung tutuusin, yung bautismo po sa Holy Spirit. Ngayon may nagtanong, paano yung water baptism? Paano kami mga nabautismohan sa tubig? Including me, ako nabautismohan po ako sa tubig sa isang swimming pool. Way back, medyo may katagalan na, wag nating ngayon yung taon. No, napakasarap ng feeling, no, nabautismohan ka. Ngayon, pero necessary ba sa salvation ang bautismo? Hindi po. Wala pong kinalaman sa kaligtasan ang bautismo. Okay. Bakit nagpapabautismo yung iba? Unang-una ako nagpabautismo dahil yung kaalaman ko dati hanggang doon pa lang, no? Bata pa kami noon, remember? So, masarap ang feeling ng magkakasama kayo, babautismohan kayo sama-sama, may excitement. I remember those days na in-schedule pa nga kami for that very particular event. It was a Sunday also. And masayang-masaya po kami after that may konti lang naman na kainan, no? At kwentuhan regarding sa aming relasyon sa Panginoon, no? Napakahalaga po niyan. Kasi ang paniwala ko noon, ang paniwala namin noon, ang paliwanag ng pastor na pinanggalingan namin noon, yung, sabagay, tama rin naman po, yung water baptism, hindi nagliligtas, pero yan yung pinakatanda ng iyong pag-ibig kay Christ. Pero nung lumalim po ako sa grace, ang bautismo natin talaga yung Holy Spirit. Kaya sabi nila, iba raw yung bautismo ng Holy Spirit pa na mag-i-speaking in tongues. Hindi po, ang sinasabi lang pong bautismo ng Holy Spirit, yung pinalitan ng pagkatao mo, yung 2 Corinthians 5:17. If ikaw ba 2 Corinthians 5:17 ka na, binago ka na ba ni Christ? Well, nagkaroon ka na ng bautismo ng Holy Spirit. Kung born again ka na, nabautismuhan ka na ng Holy Spirit. Ano? Paano kung born again ka na, gusto mo magpa-water baptism? Necessary ba ang water baptism? Hindi.
It's not necessary. Pero kung gusto mo, go on. Hindi naman kita pipigilan. Oo. Desisyon niyan eh. Sa bagay, maganda naman po. Pero hindi po kasi yun. Ang importante, ang bautismo natin, yung Holy Spirit, nung tanggapin natin si Jesus, doon tayo binautismohan ng Holy Spirit. Change life. 2 Corinthians 5:17. Alam nyo sa buhay Kristiyano, may mga iba't ibang views, small views, pero minsan we choose not to talk about or to tackle about those things dahil magkakaroon ng ganito, ganyan. Pero ako paniwala ko noon, pwede naman tayo mag-share ng ating mga pananaw regarding matters like that. Dahil napakaganda rin naman po na, oy, ganun pala yung pananaw ni sister, o ganun pala yung pananaw ni brother. How about, sharing my thoughts also? 'Di ba? Napakaganda. Ito naman po yung mga doktrina na hindi ipagkakaaway-away o ipagkakabuklod-buklod-daban natin naman kahit na may mga pagkakaiba nga naman. Pero hindi naman ipagkakaiba-iba o ipagkakaaway-away. Dahil ang bautismo po sa tubig, ito po ay tradisyon ng mga Jews, no? Tingnan niyo si Jesus Christ, nagpunta siya kay John. John, baptize me. Uy, sabi ni John the Baptist, uy pare, dapat ako magpapabautismo sa Dre, di ba? Sabi niya ganoon. Tapos sabi niya, no, bautismo na ako pare para mapakita natin sa buong mundo na righteousness. Ayun. Ibig sabihin, outer, no? Outer. At saka doon, yung anointing talaga ni Jesus doon bilang Messiah, ever since nung pinanganak siya, kasi po Diyos siya eh. Tandaan niyo yan, Diyos po siya. Kaya lang, para ipakita na ang yung bautismo na yon ng water ay para makita ng mga Hudyo. Tandaan niyo, sino ba yung mga audience ni John while performing baptism? The Jews, no? Mga Jews, mga Hudyo, no? So, I hope nakukuha na po ninyo yung linaw nung tungkol dito. Alam niyo, ito po yung hindi dapat ipinagkaka-debate, ganyan-ganyan. Papasok lang po dito yung talagang medyo papaliwanag ko na kapag ka naniniwala sila na kapag ka ikaw daw ay na-born again at hindi ka nag-i-speaking in tongues, sabi po nung iba, may problema daw sa'yo. Well, may problema din yan sa akin dahil hindi ko tinatanggap yan. Nung na-born again ako, dahil yun sa ginawa ni Christ sa akin, hindi dahil doon sa mag-i-speak in tongues ako right after. Hindi yun. Ang Diyos natin, Diyos ng pagkakaayos-ayos. Kaya nga po nung nalala ko dati merong nagpunta rito na taga Switzerland po yun pastor. Yung pag-aano kanya, yung matutumba ka, yung ganon, slaying in the spirit kanya. Nung dumating sa akin, katingin niya sa akin, hindi ako natumba. Ako lang yata hindi natumba. Sabi nung matandang kasama namin si Tatang, ikaw naman bata ka, sana nagtumba-tumbahan ka na lang. Ay, ayoko naman po dahil ayoko naman pong i-compromise yung paniniwala ko dahil ako lang hindi naniniwala doon ako. When you have the Holy Spirit, talaga nandyan na sa'yo yan. Dahil nung tanggapin natin si Christ ganoon. So, ganoon po yun. Maganda naman yung basta experience na lang po yun na dumadalo sa mga ganun para at least makita natin yung iba't ibang views. So, regarding that, sabi nila, pag hindi ka na raw nag-i-speaking in tongues, baka hindi ka raw born again. Hindi po totoo yun. Na born again po tayo na walang hinihiling kapalit. Ang hinihiling kapalit, yung transformation natin, bunga po yun ng pagiging born again natin, ng pagiging naki-Christ natin. Kaya lilitaw po yun. No? Hindi po bunga doon yung mag-i-speak in tongues na kung anong sinasabi mo na hindi naiintindihan ng ibang mga tao. Baka pag nag-invite ka sa inyong congregation ng gano'n pag sabihin nasisiraan kayo ng ulo o nababaliw kayo. 'Di ba? So, ang Diyos po natin, Diyos ng kaayusan. Tandaan po natin 'yan. Hindi ng kaguluhan. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, mga puno, tignan niyo. Kung hindi pa kayo ka-good vibes, inaanyahan ko kayo maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button, no? At i-share ninyo ang video ito dahil dito may kapakinabangan din naman na makukuha yung mga makakapanood at makakapakinig dahil topics regarding Christianity, daily walk as a Christian, and about Jesus. Wala po ibang bida rito kundi si Jesus at ang ginawa niya sa krus. So, I hope hindi na po dilang ang baptism na yan sapagkat yung Holy Spirit binautismuhan tayo nang tanggapin natin si Christ as our very own personal Lord and Savior. Thank you. God bless.